Istrikto si Stephen pagdating sa oras at schedule ng trabaho. Marahil isa rin ito sa mga dahilan kung papaano niya nakamit ang lahat ng mayroon siya ngayon, lalo na pagdating sa negosyo. Alas 5 pa lamang ng umaga ay pumupunta na siya sa gym upang mag-exercise ng 30 hanggang 45 minuto. Pagkatapos noon ay maliligo, kakain ng almusal at bago mag alas 8 ng umaga ay naroon na siya sa opisina tulad ng mga empleyado. Magre-review ng mga dokumento at a-attend sa mga meeting. Madalas ay mayroon siyang meeting sa labas kasama ang mga business partners. Maging ang date nila ng nobyang si Lizelle ay nakaschedule din tuwing araw ng Martes at Sabado at kung minsan ay nagkikita rin sila ng Huwebes. Maging ang date nila ng nobyang si Lizelle ay nakaschedule din tuwing araw ng Martes at Sabado at kung minsan ay nagkikita rin sila ng Huwebes ng tanghali hanggang napagpasyahan nilang magsama na sa iisang bubong. Ang buhay ni Stephen ay umaayon sa kanyang mga plano. Maayos naman ang lahat. Ang personal niyang buhay, ang negosyo at maging ang relasyon niya sa mga tao. Subalit sa buhay, talagang dumarating ang mga bagay o pangyayari na hindi natin inaasahan. Kahit gaano karami pa ang pera ni Stephen ay hindi nito kayang bilhin ang buhay. Hindi lubos maisip ng negosyante na isang araw, kailangan niyang dumalo sa libing ng nakababata at kaisa-isa niyang kapatid na babae. Habang nasa eroplano ay pinagmamasdan ni Stephen ang kalangitan at ang hugis ng mga ulap. Uuwi siya sa probinsya. Mahigit 2 taon na rin mula nang umuwi siya roon. Pero sa halip na saya ay matinding pighati at kalungkutan ang kanyang nararamdaman. Naaalala niya noong siya ay nasa high school pa lamang. Palagi silang nag-aaway ng kanyang mga magulang dahil ang gusto ng mga ito ay maging isa siyang magaling na dentista sa kanilang bayan. Subalit, wala ito sa plano ni Stephen. Una, ayaw niyang tumanda sa lugar na iyon. Matagal niya ng plano ang pumunta sa syudad dahil naniniwala siyang naroon ang mga oportunidad at buhay na gusto niya. Sa edad na 18, labag man sa loob ng kanyang mga magulang ay nilisan niya ang lugar na iyon. Nag-iwan lamang siya ng maikling sulat para sa mga ito. Pagdating sa syudad ay nakitira muna si Stephen sa bahay ng kanyang kaibigan. Humanap siya ng part-time job at makalipas ang 1 taon ay napagpasyahan niyang tumawag sa kanila upang mangumusta. Nagkaayos naman sila ng kanyang mga magulang, pero sa kabila noon ay tutol pa rin ang mga ito sa napili niyang buhay. Matalino si Stephen at talagang malakas ang loob na sumubok ng iba't ibang trabaho. Makalipas ang 4 na taon, marami na siyang nakilala ng mga negosyante at mga taong makakatulong sa kanya upang makapagpatayo ng sariling negosyo. Nagsimula siyang magbenta ng mga parte ng sasakyan tulad ng gulong, rims at mugs. Dahil maganda ang napiling pwesto at magaling rin ang marketing strategy ni Stephen ay dumami ang kanilang customer. Hanggang nakapagpatayo siya ng 2nd branch at nagpatuloy pa iyon sa paglago. Nagtayo na rin siya ng car wash at detailing services. Lumipas ang ilang taon ay nagkaroon siya ng gasolinahan at nagko-customize na rin ng mga luxury cars. Sa dami ng problema sa negosyo na dapat asikasuhin ay nakalimutan ni Stephen ang maglaan ng oras para sa kanyang pamilya. Nang maging matagumpay na ang kumpanya ni Stephen ay tinulungan niya ang kanyang mga magulang. Ipinagpatayo niya ito ng malaking bahay. Regular siyang nagpapadala ng pera at tuwing holiday ay nagbabakasyon sila ng magkakasama. Inimbitahan niya ang buong pamilya na pumunta sa syudad upang makita ang kanyang bahay, pero tumanggi ang mga ito. May isang pagkakataon na napilitan siyang umuwi sa probinsya upang sunduin ang kanyang ama't ina kasama ang nakababatang kapatid na babae. Ngunit ayon sa mga ito, hindi sila masasanay sa ingay ng sasakyan at traffic sa syudad. Mausok raw at delikado pang maglakad sa gabi ng mag-isa. Hindi tulad sa probinsya na kilala mo ang mga tao. Sa edad na 28, pakiramdam ni Stephen ay perpekto na ang buhay niya. Subalit, may ibang plano pala ang tadhana para sa kanya. Hindi nagtagal, pumanaw ang kanyang ina dahil sa pneumonia. Nang dumating si Stephen sa ospital ay huli na ang lahat. Ni hindi niya na magawang magpaalam sa kanyang ina dahil
patay na ito. Dahil sa pangyayaring iyon ay naging malapit si Stephen sa kanyang ama. Ngunit wala pang 1 taon mula nang mamatay ang kanyang ina ay sumunod na rin ito sa hukay. 20 taong gulang pa lamang si Megan noon at dahil sa magkasunod na trahedya ay ayaw nitong sumama kay Stephen sa syudad. "Kuya, matanda na ako. Kaya ko ng sarili ko. Huwag kang mag-alala. Kakayanin kong mabuhay ng mag-isa dito sa bahay." "Megan, maraming estudyante ang gustong makapag-aral sa syudad. Sa katunayan, may malapit na universidad sa tirahan ko." Wika ni Stephen sa pagbabakasakaling makumbinsi ang kapatid. "Kuya, may scholarship na ako dito at ayoko nang mag-adjust. Marami akong kaibigan dito na pwede kong makausap." "O sige, kung yan talagang gusto mo, magpapadala na lang ako ng pera sa bank account mo at tawagan mo lang ako kung mayroon kang kailangan. Kung gusto mong magbakasyon o kung magbago ang isip mo, ibibili kita agad ng ticket." "Sige kuya, salamat." Mula noon, madalas na silang magka-video call pero hindi sila nagkikita ng personal dahil sa negosyo ay hindi makauwi sa probinsya si Stephen. Ganoon rin si Megan. Busy ito sa pag-aaral at sa mga kaibigan kaya wala siyang gaanong oras na magbakasyon. Nang mag-sem break si Megan sa kolehiyo bilang nursing student ay napagpasyahan niyang bisitahin si Stephen kahit 3 araw lamang. Nagbanding silang magkapatid. Nag-day off rin si Stephen para masulit ang panahon na sila ay magkasama. Dinala niya ito sa sikat na resort at 5-star na hotel. Subalit napansin ni Stephen na minsan ay tulala si Megan. Tahimik ito at parang malalim ang iniisip. Nang tanungin niya ito kung ano ang dahilan ay simple lamang ang kanyang naging sagot. Pagod daw siya sa mga exam at gusto niyang bumawi ng tulog. Sumabay pa si Lizelle na walang tigil sa pangungulit. Parang nagsiselos ito kay Megan dahil mas may oras pa si Stephen dito kaysa sa kanya. Hindi naging magkasundo si Megan at si Lizelle. Cheap at maarte ang tawag ni Megan sa nobya ng kanyang kapatid. Si Lizelle naman ay laging nakairap sa tuwing mababanggit ni Stephen ang pangalan ni Megan. "Hay nako Stephen, iba naman talagang taste ng kapatid mo. Mas gusto niyang tumira sa probinsya kaya pabayaan mo na." "Lizelle, gusto ko lang naman makasama ang kapatid ko. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Alam mo naman, kapag umuwi na siya sa amin ay matagal na ulit kami bago magkita." Kung alam lang sana ni Stephen na kaunting oras na lamang ang natitira sa buhay ni Megan, kung alam lang sana ni Stephen na kaunting oras na lamang ang natitira sa buhay ni Megan, sana ay mas naglaan pa siya ng oras na makasama ito. Ngayon, kahit magsisi pa siya, ay hindi na ito babalik pa. Naputol ang pagmumuni-muni ni Stephen nang lapitan siya ng flight attendant. Nakangiti itong nagtanong kung gusto niya ba ng alak. "Thank you pero mamaya na lang siguro." Nakangiting wika ng negosyante bago muling ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Noong huli silang magkita ni Megan ay nang ihatid niya ito sa airport. Para bang may gusto itong ipagtapat sa kanya pero hindi nito magawang sabihin. "Megan, may gusto ka bang sabihin sa akin?" Pero bago pa ito makapagsalita ay narinig nila ang announcement sa airport tungkol sa mga papaalis na pasahero. "Wala kuya. Ingat ka, babalitaan na lang kita pag uwi ko sa atin." "Sige, ingat ka din." Wika ni Stephen bago mahigpit na niyakap ang kapatid. Wala siyang kaalam-alam na nagsisinungaling si Megan. Mula noong araw na iyon ay hindi na ito nagparamdam pa sa kanya. Hanggang isang umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Noong unay inakala niyang biro lamang iyon, subalit nang malaman niyang pulis pala ang kanyang kausap ay bigla na lamang napaluha si Stephen. Ayon rito ay patay na raw si Megan. Hindi lubos maisip ni Stephen na ang napakabait, matalino at masayahing si Megan ay mawawala ng ganoon na lamang. Naisip niya na marami namang masasamang tao sa mundo, mga magnanakaw, mga kriminal at manloloko. Bakit ang kapatid niya pa? Nasaan ang hustisya? Ilang beses kinumpirma ni Stephen ang impormasyon at ngayon nga ay nasa eroplano siya upang personal na makita ang bangkay ni Megan.
Umaasa pa rin siya na sana ay isa lamang iyong pagkakamali. Hindi na malaya ni Stephen na nakalanding na pala ang eroplano. Parang lutang pa rin siya sa lahat ng nangyayari. Nang marating niya ang morgue ng ospital ay nakumpirma niya ang lahat. Wala nang buhay si Megan. Hindi na muling didilat ang mga mata nito at hindi niya na muling masisilayan ang ngiti sa mga labi. Ayon sa investigador, nasagasaan si Megan ng SUV. Madilim ang kalsada na sinabayan pa ng malakas na ulan. Nawalan daw ng kontrol ang driver kaya sumadsad ito sa gilid ng kalsada kung saan naglalakad si Megan. Pero ayon sa driver, si Megan daw mismo ang sumalubong sa sasakyan na para bang gusto nitong magpakamatay. Hindi naniniwala si Stephen sa kwento ng driver, pero hindi niya rin maikakaila na may hindi tama sa mga nangyayari. Alam niyang may itinatago si Megan sa kanya bago ito namatay, pero hindi niya alam kung ano iyon. Natuklasan ni Stephen na nag-drop out pala sa paaralan ang kanyang kapatid pero wala naman itong nababanggit sa kanya. Mula sa morgue, nilapitan si Stephen ng isang nurse at ayon rito, kailangan niyang bisitahin ang Children's Hospital. Sumunod lamang siya sa nurse hanggang makaharap niya ang doktor na nasa 40 taong gulang na. Ni hindi niya magawang magsalita o magtanong kung ano ang ginagawa niya roon dahil hindi pa rin siya makarecover sa nakita niyang itsura ni Megan kanina. Premature ang sanggol kaya malaki ang posibilidad na maraming problema ang lumabas. Sa ngayon, kailangan niya ng dobleng pag-iingat. Pero so far ay okay naman ang mga resulta. Dok, pasensya na pero kaninong anak po ang tinutukoy ninyo? Si Megan, 8 buwan siyang buntis. Hindi mo ba alam? Gulat na tanong ng doktor. Napailing na lamang si Stephen. Lalo siyang nagulantang sa mga nalaman. Nagkita kami ng sem break pero wala naman siyang nabanggit sa akin. Siguro yun ang gusto niyang sabihin bago kami magkahiwalay sa airport. Sinubukan ko siyang yayain na magpasko kasama ko pero tumanggi siya dahil marami raw siyang inaasikaso sa school. Yun pala, nagsisinungaling siya sa akin dahil ang totoo ay pilit niyang itinatago ang pagbubuntis niya. Bakit niya kaya ginawa yun? Hindi naman ako magagalit. Sa halip ay susuportahan ko pa siya pati ng anak niya. Stephen, maswerte pa rin ang bata dahil nabuhay siya. Isang himala ang nangyari. Sasailalim ang sanggol sa mga pagsusuri at kung wala kaming makita na komplikasyon ay pwede mo na siyang iuwi sa lalong madaling panahon. Ayon dito sa mga dokumentong pinilapan mo kanina, ikaw na lamang ang natitirang kamag-anak ng nanay ng bata. Napakunot na lamang ang noo ni Stephen. Napakabilis ng mga pangyayari. Papaano niya iuuwi ang sanggol? Pagpalit nga ng diaper ay hindi siya marunong. Sa totoo lang ay wala pa sa plano niya ang magkaanak. Ganoon rin ang nobya niyang si Lizelle. Napagkasunduan nila na pagkatapos ng kasal ay hindi muna ito magbubuntis. Ayon rito ay gusto niyang ipagpatuloy muna ang modeling career at sa edad na 32 pataas ay doon pa lamang niya balak na magbuntis. Wala rin siyang kahilig-hilig sa mga bata. Mabilis siyang mairita at maingayan, lalo na yung nakikita niya sa mall. Ganoon din si Stephen. Marami pa siyang plano sa negosyo at hindi pa siya handang maging tatay. Hindi niya lubos akalain na sa isang iglap ay mangyayari ang lahat ng iyon. Mula sa bintanang salamin ng ospital ay pinagmamasdan niya ang sanggol na babae. Mahimbing ang tulog nito. Dok, pasensya na. Hindi pa rin nagsisink in sa utak ko ang lahat ng ito. Stephen, kung hindi ka pa handa sa ganitong responsibilidad ay pwede mo naman siyang iwanan dito sa ospital. Kami na ang bahalang mag-asikaso ng mga dokumento bago siya dalhin sa bahay ampunan. Iyon ang patakaran dito. Nanlaki ang mga mata ni Stephen sa sinabi ng doktor. Ang sanggol na iyon na lamang ang natitirang alaala ni Megan. Dok, kukunin ko ang sanggol. Pero hindi ko alam kung papaano ko siya aalagaan. Pwede ka namang kumuha ng yaya. Pero mas maganda sana yung may experience at may medical background. Nakangiting wika ng doktor.
Sige Dok, salamat. Wika ni Stephen habang pinagmamasdan ang sanggol na noon ay mahimbing pa ring natutulog. Napagpasyahan niya munang iwanan ito sa ospital habang inaasikaso niya ang burol at pagpapalibing kay Megan. Panay na rin ang tawag ng sekretarya niya dahil sa mga delay na meeting sa mga investor. Inutusan niya itong humanap ng yaya sa agency pero dahil late nang nakapag-inform si Stephen, kaya hindi pa nakakapag-interview ng mga potensyal na aplikante. Nang sumunod na araw, dumating si Stephen sa ospital upang kunin ang pamangkin pero napahinto siya sa hallway. Mula sa bintanang salamin ay nakita niya ang nurse. Marahan itong pinapalitan ng diaper ang sanggol at kumakanta pa ito. Agad naisip ni Stephen na ang nurse na iyon ang yaya na pasok sa lahat ng requirements. May medical background at sanay sa pag-aalaga ng mga bata. Matyaga niyang hinintay na lumabas ang nurse sa silid na iyon. Maganda ang nurse sa malapitan, maamo at makinis ang mukha nito. Gusto mo bang magpalit ng lugar ng pinagtatrabahuhan? Bungad na tanong ni Stephen na siyang nagpagulat sa nurse. Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka. Iniisip niya kung nanggaling ba sa mental hospital ang lalaki para tanungin siya ng ganoon. Sorry miss, ako nga pala si Stephen Sebastian. Ako ang tito ng sanggol na hawak mo kanina. Ah, nandito ka pala para kay Zoe. Wika ng nurse na may halong kalungkutan. Zoe ba ang pangalan niya? Ang totoo niyan, ako lang ang nagpangalan sa kanya ng Zoe. Pero pwede mo namang palitan kung gusto mo. Maganda naman ang Zoe. Ikaw, ano nga palang pangalan mo? Ako si Hope. Nakangiting wika ng nurse. Hope, ganito kasi yon. Kailangan kong bumalik sa syudad kasama si Zoe. Pero ang problema, wala naman akong alam sa pag-aalaga ng baby. Wala na akong oras na maghanap ng yaya at sa nakikita ko ay ikaw ang kailangan ko. Nakita ko kung paano mo alagaan si Zoe kanina. Kung papayag ka ay bibigyan kita ng trabaho at maayos na sweldo. Kahit doble o triple pa sa sinasahod mo dito sa ospital. Yun ay kung papayag kang sumama sa akin sa syudad. Malaki ang bahay ko at bibigyan kita ng sariling kwarto. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay magaan ang loob ng negosyante sa nurse. May tiwala siyang aalagaan nito ng mabuti si Zoe. Stephen, narinig ko ang tungkol sa'yo nung unang beses mong binisita si Zoe. Alam kong isa kang negosyante. Ang totoo niyan, kailangan ko ng pera. Seryosong sabi ni Hope. Kung kailangan mo ng pera, ay kailangan ko naman ng tulong mo. Hope, kailangan natin ang isa't isa. So ano, deal? Wika ni Stephen bago inilahad ang kanyang kamay. Inabot naman iyon ni Hope. Deal, nakangiting wika nito. Matapos noon ay inasikaso ni Stephen ang mga dokumento sa ospital. Ganoon rin si Hope. Nagpasa ito ng resignation letter upang sumama sa bago niyang boss. Kinabukasan, lumabas na ang lahat ng test result ni Zoe at okay naman iyon. Kasabay noon, bumiyahe na sila patungo sa syudad. Madilim na nang pumarada ang sinasakyan nilang taxi sa tapat ng 2 palapag na bahay. Nasa labas pa lamang sila ay rinig na ang malakas na tugtog at hiyawan mula sa loob. May welcome party ba dito? Nagtatakang tanong ni Hope kay Stephen habang buhat ang sanggol. Siguro nga meron. Seryosong sagot ni Stephen habang naglalakad papasok sa loob kung saan bumungad sa kanya ang mahigit 20 modelo, aktor at mga vlogger pang kasama. Naghahalo na ang amoy ng alak, pagkain at iba pang pabango ng mga bisita. Pamilyar ang mukha ng mga ito. Pero dahil ilang araw ng puyat at pagod, ay hindi niya maintindihan kung bakit may party sa kanyang bahay. Gayong nagluluksa pa rin siya sa mga nangyari. Agad niyang hinanap si Lizelle. Nakikipag-usap ito sa mga kapwa modelo. Hawak ang baso ng alak. Suot nito ang engagement ring na siya mismo ang pumili. Stephen, nandito ka na pala. Tamang-tama.
ngayon ang engagement party natin. Nakangiting wika nito. Nagpalakpakan naman ang mga bisita. Kinongratulate nila si Lizelle at Stephen. Ipinagyabang pala nito na hindi magtatagal ay mapapasa kanya na rin ang bahay na iyon. Stephen, miss na kita. Nakangising wika ni Lizelle bago hinawakan sa batok ang nobyo. Lizelle, hindi naman ako tumututol sa party na to. Pero sana, sa ibang araw na lang. Alam mo naman ang sitwasyon. Wika ni Stephen na halos maglapat ang panga sa sobrang pagkairita. Hindi man lang naisip ni Lizelle na nanggaling siya sa libing, pagod at talagang kailangang magpahinga dahil Lunes na kinabukasan. Marami siyang meeting, lalo na't darating ang isa sa mga pinakamalaking investor ng kumpanya. Hinalikan ni Lizelle si Stephen sa pisngi pero napawi ang ngiti sa labi nito nang mapatingin kay Hope at kay Zoe. Sino ang babaeng yan? Bakit may dala siyang gamit at bakit may bata? Si Hope at si Zoe. Titira sila rito kasama natin. Mahinang wika ni Stephen. Noon niya lamang naalala na hindi niya pala nasabi kay Lizelle ang tungkol roon dahil hindi niya ito makontak kahapon pa. Napanganga si Lizelle sa sobrang gulat. Gusto niyang isipin na pinaprank lamang siya nito pero seryoso ang mukha ni Stephen. Hope, sumunod ka sa akin. Ihahatid kita sa magiging kwarto nyo. Bukas, i-deliver ang mga gamit para sa baby. Stephen, sandali lang. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Tanong ni Lizelle na noon ay mataas na ang boses. Alam ni Stephen na mayroon siyang pagkakamali dahil hindi niya nasabi sa kanyang kasintahan ang lahat bago isinama roon ang bata at ang yaya nito. Kaya naman, mahinahon siyang nagsalita. Ihahatid ko lang sila sa kwarto at pagkatapos ay babalik ako para makapag-usap tayo. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Matapos noon ay naglakad na ito paakyat ng hagdan kasama si Hope. May sarili kang banyo at may balkonahin na rin. Paliwanag nito. Ayaw ni Hope na mahiwalay kay Zoe kaya magsasama na lamang sila sa iisang kwarto. Ayon rito ay mas gusto niyang makikita ang baby lalo na't madalas pa itong dumumi at dumede. Feel at home ka rito sa bahay. Pwede mong gamitin ang lahat ng gamit dito. Maraming pagkain sa ref. Pwede kang magluto ng gusto mo. Bihira lang kaming magluto dahil sa labas kami kumakain. I-order na lang kita ng almusal at hapunan. Nang mga sandaling iyon, pinapalitan ni Hope ng diaper at damit si Zoe. Kalmado ito at halatang alam ang kanyang ginagawa. Lihim na napangiti si Stephen. Naisip niyang tama ang kanyang naging desisyon. Marahil si Hope na ang anghel na ipinadala ni Megan sa kanya. Habang nasa eroplano kanina ay nakapagkwentuhan sila kahit papaano. Naibahagi ni Hope na kailangan niya ng pera upang may maipadala sa kanyang pamilya. Mabait ito at hindi naman mukhang pera. Isa pa ay siya naman ang nag-offer ng trabaho rito. Sige, maiwan ko na muna kayo para makapagpahinga ka na, Hope. Ikaw na ang bahala kay Zoe. Tawagan mo na lang ako kung meron kang kailangan. Matapos noon ay muling bumaba si Stephen na agad sinalubong ni Lizelle sa kalagitnaan ng hagdanan. Masinsinan silang nag-usap sa kusina. Stephen, hindi ako papayag. Hindi to normal. Wika ni Lizelle bago padabog na ibinaba ang hawak na baso. Napapikit na lamang si Stephen. Lizelle, pwede ba? Pauwiin mo na muna ang mga bisita mo. Kailangan ko nang magpahinga. Bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing. Bakit yung bisita ko ang aalis? Dapat yung bisita mong umalis rito. Galit na wika nito habang nakatingin sa hagdan na animoy doon nakatayo si Hope. My decision is final. Dito titira ang yaya at ang bata. Pero hindi mo man lang ako kinonsulta bago mo sila dinala dito. Lizelle, ang laki-laki ng bahay na to. At kung gugustuhin mo na hindi kayo magkita buong araw ay pwede naman. Bakit hindi mo na lang sila dalhin sa hotel o ikuha ng sariling apartment? Ayaw ko nang may kahati rito sa bahay na to. At yung bata, ipadala mo na lang kaya sa bahay ampunan. Gusto kong gumising ng tahimik sa umaga at hindi iyak ng batang maririnig ko.
Unti-unti nang nauubusan ng pasensya si Stephen. Ina-expect niya na susuportahan ni Lizelle ang kanyang desisyon. Bakit kung makapag-react ito ngayon ay akala mong nag-uwi siya ng kabet at anak nila? Samantalang yaya at pamangkin niya naman iyon. Ni hindi man lang siya dinamayan ni Lizelle. Ni hindi ito nagtanong kung kumusta ba siya o ang kalusugan ng bata. Lizelle, anak ko na ang batang yun mula ngayon. Responsibilidad ko siya. Hindi mo siya anak, Stephen. Anak siya ng kapatid mo at ni hindi nga natin alam kung sino ba ang tatay ng batang yan. Anong malay natin kung anong klaseng tao siya? Paano kung maging mamamatay tao yan paglaki, adik o alcoholic? Lizelle, ano ba? Huwag kang ang OA. Pero sa kabila noon ay nagpatuloy lamang ito sa pagsasalita. Hindi mo dapat akuin ang responsibilidad dahil sa kasalanan ng ibang tao. Hindi mo ako mapipilit na tanggapin ang lahat ng to. Naghihihiyaw na wika ni Lizelle. Hindi lubos maisip ni Stephen na ganoon na lamang ang pagkaayaw ni Lizelle sa bata. Inakala niyang takot lamang itong masira ang kaseksihan dahil sa pagmumodelo. Lizelle, hindi kita pinipilit at hindi ko rin hinihingi ang permiso mo. Sinasabi ko lang sa'yo para alam mo. Hindi kita binibigyan ng responsibilidad. Inuutusan ba kitang alagaan ng bata? Di ba hindi naman? Ang akin lang ay tanggapin mo si Zoe bilang parte ng buhay ko mula ngayon. Stephen, ito lang naman yan eh. Sinong pipiliin mo? Ako o yung batang yan? Wika ni Lizelle. Binigyan niya ng ultimatum ang nobyo. Tinitigan siya ni Stephen sa mga mata bago nito inihagis sa pader ang hawak na baso. Nagkapira-piraso iyon. Napatakip si Lizelle sa kanyang bibig dahil sa gulat na parabang sa mukha niya ibinato ang baso na yon. E di umalis ka. Anong sabi mo, Stephen? Nanginginig na wika ni Lizelle na noon ay tutulo na ang luha. Umalis ka sa pamamahay ko at isama mo yung mga bisita mo bago pa tuluyang maubos ang pasensya ko. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas. Wika nito bago dire-diretsyong naglakad patungo sa kanyang kwarto. Dahil sa pagod ay agad siyang nakatulog. Kinabukasan, mag-aalas 7 na ng umaga nang siya ay magising. Noon lamang siya tinanghali ng gising. Marahil ay bumabawi ng pahinga at tulog ang kanyang katawan. Agad siyang naligo at nagbihis. Pagbaba niya ng hagdan ay amoy ng pancake ang sumalubong sa kanya. Tapos na palang magluto ng almusal si Hope at kasalukuyang pinapaarawan si Zoe sa tapat ng malaking bintana sa sala. Naroon pa rin ang ilang kalat dahil sa naganap na party kagabi. Kinakausap ni Zoe ang sanggol na parabang naiintindihan siya nito. Kumusta naman ang tulog niya ni Zoe? Mukhang nasasanay ka na rito sa bahay. Nakangiting wika ni Stephen habang nagtitimpla ng kape mula sa coffee machine. Okay naman ang tulog namin. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paano gamitin yung coffee machine. Natatawang wika nito. Tumawa si Stephen bago itinuro kung ano ang dapat napindutin para makapagtimpla ng kape. Nang mapatingin ang negosyante sa orasan ay nagulat siya dahil hindi niya namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Napakagaan ng loob niya kay Hope at hindi lang yon. Komportable siyang kausap ito na parabang matagal na silang magkakilala. Parang ayaw niya nang pumasok sa opisina dahil mas gusto niyang makipagkwentuhan rito. Naisip niya na baka dahil nagmula sila sa parehong probinsya kaya marami silang pagkakapareho. O baka naman dahil si Hope ang nag-aalaga sa kanyang pamangkin. Matapos ibigay kay Hope ang numero ng sekretarya ay agad siyang nagpaalam. Sakto lang ang pagdating niya sa kumpanya. Naging maganda ang resulta ng meeting kaya kahit paano ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Gusto niya sanang tawagan si Lizelle upang mag-sorry sa mga nasabi at nagawa niya kagabi. Pero nagbago ang kanyang isip. Mas pinili niyang basahin ang mga nakapending na dokumento sa kanyang mesa. Nang sumunod na araw ay bumalik na si Stephen sa kanyang routine at oras ng trabaho. Kaya naman, halos buong linggo ay hindi niya nakita si Hope at si Zoe. Minsan,
Nag-uusap lamang sila sa telepono kapag tatawagan niya ito upang kumustahin si Zoe. Noong dumating ang araw ng Biyernes ay madaling araw nang nakauwi si Stephen. Narinig niyang umiiyak si Zoe sa kwarto nito. Sa halip na kumatok, marahan niyang inilapit ang tenga sa pintuan. Pinakinggan niya ang malaanghel na boses ni Hope habang hinihili nito ang sanggol. Nakaka-relax at nakakawala ng pagod ang tinig nito. Kaya naman, ilang sandali pa ay huminto na sa pag-iyak si Zoe dahil siguro ay nakatulog na rin. Kinabukasan, bumalik si Lizelle sa bahay ni Stephen upang makipag-ayos. Napagkasunduan nilang magsama ulit sa iisang bubong. Pero hindi ibig sabihin noon ay natanggap ni Lizelle ang lahat. Tuwing wala si Stephen ay kung ano-anong insulto ang ibinabato niya sa yaya. Minsang nasa sala ay pinagmasdan nito ang suot na pajama at t-shirt ni Hope. "Nakasale ba yan nung nabili mo sa ukay?" "Ah, ito. Hindi ito nakasale. Galing ito sa cabinet mo. Hindi mo na ba naaalala na damit mo ito?" Sagot ni Hope na halatang hindi apektado sa mga sinasabi ni Lizelle. Sa tuwing dadaan ito sa sala ay magtatakip pa ito ng ilong. "Ang baho naman dito. Di ba ikaw ang yaya? Tinitingnan mo ba talagang alaga mo? Baka kailangan niyang palitan ng diaper. Baka ikaw. Baka gusto mong i-check kung malinis talaga. Para malaman mo kung ginagawa ko talagang trabaho ko." Nakangiting wika ni Hope na lalong ikinakainis ni Lizelle. Araw-araw na lamang ay nagrereklamo si Lizelle. Ayon rito, hindi raw siya makatulog ng maayos dahil sa iyak ng bata tuwing gabi. Pero alam naman ni Hope na dahil sa party at alak, kaya sumasakit ang ulo nito. Ang lalo pang ikinakainis ni Lizelle ay hindi pinapansin ni Stephen ang kanyang mga reklamo. Mukhang masaya pa ito na naroon ang bata at ang yaya. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinarga ni Stephen si Zoe. Habang pinagmamasdan niya ang pamangkin ay unti-unti niyang nakita ang pagkakahawig nito kay Megan. Dahilan para lalo siyang mapamahal sa bata. Dumating sa punto na sa tuwing uuwi ng bahay si Stephen ay sa kwarto ni Zoe ang diretso niya upang kargahin ito. "Stephen, napapansin ko, mas marami ka pang oras sa batang yon kaysa sa akin." "Lizelle, wag mong sabihin na pati sa bata ay nagsiselos ka. Pamangkin ko si Zoe." "Stephen, sana naman hindi mo siya ampunin." Nakabusangot na wika nito. Pero hindi naman sumasagot si Stephen para makaiwas sa pag-aaway. Hindi nagtagal, lalo pang naging malapit si Hope at Stephen sa isa't isa. Kung noong una ay puro tungkol kay Zoe lamang ang kanilang pinag-uusapan, ngayon ay napagkikwentuhan nila ang maraming bagay. Minsan, sabay silang mag-almusal o maghapunan. Nagluluto si Hope sa umaga at may dalang pagkain naman si Stephen sa gabi. Pareho silang mahilig sa movie, art at music. Natutuwa si Hope dahil kahit boss niya si Stephen ay madali itong pakisamahan. Ganoon rin naman si Stephen. Hindi niya lubos akalain na hahanap-hanapin niya ang ganoong pakikipag-usap. Madalas kasi ay negosyo ang inaasikaso niya. Tapos si Lizelle naman ay sarili lamang ang iniisip. Si Hope ang naging matalik niyang kaibigan na pagsasabihan ng mga problema at maging tagumpay sa negosyo. "Lizelle, bakit ba kating-kati ka lagi na umalis ng bahay? Ayaw mo bang magkwentuhan tayo paminsan-minsan? Habang ikaw ay nagluluto sa kusina, sabay tayong kumain. Mag-usap tayo ng maayos. Pag-usapan natin ang kasal, ang negosyo." Pero ayon kay Lizelle, nagda-diet siya dahil isa siya sa mga modelo sa gaganaping Fashion Week. Sinubukang intindihin ni Stephen ang kasintahan sa abot ng kanyang makakaya. Pero sa paglipas ng araw ay lalo lamang silang nagtatalo. Noong 6 na buwang gulang na si Zoe ay nagreklamo si Lizelle kay Stephen na kinukuha at isinusuot raw ni Hope ang kanyang mga damit. Hindi na raw nakaayos ang mga damit niya katulad ng dati at halatang ginamit na iyon. Pati daw ang kanyang makeup ay nauubos kahit hindi naman niya ginagamit. "Sa tingin ko, hindi naman naglalagay ng makeup si Hope." Pasimpleng depensa ni Stephen.
Naalala niya ang sinabi ni Hope noon na ayaw niyang maglagay ng makeup dahil sensitibo si Zoe. Baka mangati o ubuhin ito kapag nakalanghap ng mga particles mula sa makeup. Hindi lang yun, Stephen. Pati ang pabango ko ginagamit niya. Ano bang malay natin kung anong ginagawa niya rito sa bahay kapag wala tayo? Nang minsan, pinagbintangan niya si Hope na nagnakaw daw ng kanyang alahas. Baka naman naiwan mo sa kondo o kaya na-misplace mo lang. Oo, siguro nga na-misplace ko sa bulsa ng yaya na yan. Umiirap na wika ni Lizelle. O baka dinala niya na sa sanglaan. Dugtong pa nito. Hindi naniniwala si Stephen sa mga bintang ni Lizelle, pero hindi niya rin maiwasang mapaisip, lalo na't alam niyang nangangailangan ng pera si Hope. Hindi naman siguro mangingialam si Hope ng mga gamit mo. Pero Stephen, tayo lang naman ang nandito. O baka naman may multo na nangunguha ng alahas. Siguro nga, tamang iniisip mo. Magandang ideya yan. Bakit hindi ka kumuha ng ghost hunter? Wika ni Stephen dahil sawa na siya sa paulit-ulit na usapan. Ngunit hindi nagtagal ay napapansin na rin ni Stephen ang pagkawala ng pera sa bulsa ng pantalon, wallet at bedside table. Bihira lamang siyang gumamit ng cash, kaya alam niya kung nawala ba iyon o nagastos niya. Sabi ko sa'yo noon pa, nagpatira ka ng ahas dito sa bahay mo. Nakadikwatrong wika ni Lizelle. Sa bagay, ano bang ine-expect mo sa yaya na yun? Di ba nga, mula siya sa probinsya, mahirap ang buhay. Kaya siguro, nagawa kanyang pagnakawan. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay namuo na rin ang hinala ni Stephen sa yaya. Minsan, pinagmamasdan niya si Hope pero napakaamo ng itsura nito at mukhang hindi naman gagawa ng masama. Palagi itong nakangiti at talagang inaalagaan niyang mabuti si Zoe. Linggo ng umaga, bigla na lang napabalikwas si Stephen nang marinig ang sigawan sa sala. Inakala niya na may masamang nangyari na kay Zoe. Pero, pagbaba niya ng hagdan ay naabutan niya si Hope at si Lizelle. Namumutla ang yaya, habang si Lizelle naman ay namumula sa galit. Stephen, nakita ko ng bracelet ko. At alam mo kung saan ko nakita? Dito sa mga gamit ng bata. Tinago niya rito at siguro ay balak niyang ibenta. Pero, wala akong kinukuha. Ngayon ko lang nakita ang bracelet na yan. Lizelle, baka naman aksidente lang yang napunta dyan. Stephen naman, imposible na aksidenteng mailagay ang bracelet ko dito. Wala naman talaga akong kinukuha. Hindi ko ugaling makialam ng gamit ng iba. Hindi alam ni Stephen kung sino sa dalawa ang kakampihan. Muli niyang naalala ang mga nawawalang pera, kaya tiningnan niya si Hope bago nagsalita. Hope, kung kailangan mo talaga ng pera ay pwede ka namang magsabi. Wika nito bago nagmamadaling sinagot ang tawag sa cellphone. Hindi niya na nahintay pa ang paliwanag ng yaya. Hay naku Louie, namo problema nga ako dito sa bahay. Paano ba magkakasundo si Lizelle at si Hope? 3 buwan na lamang ay ikakasal na kami at sa nakikita ko, hindi talaga matatanggap ni Lizelle ang yaya. Gusto ko nang humanap ng apartment pero kapag ginawa ko yun ay para ko na rin pinabayaan ng pamangkin ko. Napabuntong hiningang wika ni Stephen sa kausap. Sa totoo lang, ayaw niya ring umalis si Hope. Natatakot siyang aminin na napapamahal na siya rito. Ilang sandali pa ay nag-scroll si Stephen sa kanyang Instagram account. Chinek niya ang profile ni Lizelle. May post ito kagabi kasama ang kaibigan sa party. Sa isa sa mga larawan ay suot nito ang bracelet, ang parehong bracelet na ibinibintang niyang kinuha raw ni Hope. Suot pa nito ang bestida na nasa picture, marahil ay kakauwi lamang nito kanina galing sa party nang maabutan niya sa sala. Lizelle, kailan pa nawawala ang bracelet mo? Tanong niya rito nang lumabas mula sa banyo. Nung 1 linggo pa, 'di ba? Sabi ko naman sa'yo. Lizelle, alam mo naman, hindi ko pinapalampas ang ganitong bagay sa loob ng pamamahay ko. Hindi ko tinotolerate ang sinungaling at magnanakaw. Oo naman Stephen, kaya nga dapat humingi siya ng sorry at palayasin mo na para matapos ng lahat ng to.
Hindi mo yata naiintindihan ang ibig kong sabihin. Ikaw ang dapat na humingi ng tawad kay Hope. Ito ang picture mo kagabi at huwag ka nang magsinungaling. Stephen, di ba, dapat ako ang kampihan mo? Mas matimbang ba talaga yung yaya na yan? Bakit kailangan mong i-check ang social media account ko? Wala ka ba talagang tiwala? Wika ni Lizelle bago muling umalis ng bahay. Dahil roon, napagpasyahan ni Stephen na siya na lamang ang magsasorry kay Hope dahil pinag-isipan niya ito ng hindi maganda. Ngunit laking gulat niya pagpasok sa kwarto nito dahil nag-e-empake na ito ng mga gamit. Hope, saan ka pupunta? Stephen, ayoko na. Hindi ko na kaya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis hanggat hindi ka pa nakakahanap ng kapalit. Hope, I'm sorry. Kumalma ka muna. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Alam kong nagkamali ako. At sana tanggapin mo ang sorry ko. Huminga ng malalim si Hope bago nagsalita. Stephen, may sakit ang kapatid ko. Mayroon siyang blood cancer at sa ospital na siya halos tumitira. Pareho sila ng sakit ni Papa. Siguro yun din ang dahilan kung bakit napili kong maging nurse. Kung bakit kailangan ko ng pera para sa kanyang pagpapagamot. Napakamahal ng gastos kaya nanghingi kami sa gobyerno at sa mga charity foundations. Pero sa dami ng may sakit ay hindi siya ang priority. At bilang kapatid ko, hindi ko naman maaatim na maghintay na lang sa biyaya na darating. Si Mama, hindi makapagtrabaho dahil siya ang nag-aalaga sa kapatid ko sa ospital. At si Papa naman, namatay na. Noong una nakarecover siya dahil sa chemotherapy, pero hindi nagtagal. Tuluyan siyang nanghina hanggang hindi na kinaya ng katawan. Angel ang pangalan ng aking kapatid. 5 taong gulang pa lamang siya at hindi magawang mag-aral. Pangarap niyang makapamuhay tulad ng ibang mga bata. Pero lagi siyang nasa ospital. Bilang ate ay gusto kong matupad ang kanyang mga pangarap. Kung ang pagkuha sa bracelet at pagnanakaw ng pera ang magliligtas sa kanya ay gagawin ko. Pero hindi. Hindi ko kayang gawin ang bagay na yon. Lumuluhang wika ni Hope habang sinasabi ang mga salitang iyon. Hope, bakit ngayon mo lang sinabi ang lahat ng to? Sana ay tinulungan kita. Umiling-iling lamang si Hope. Marami ka ng problema at ayaw ko nang dumagdag. Nang mga sandaling iyon ay hindi na napigilan ni Stephen ang sarili. Niyakap niya si Hope upang i-comfort at kasabay noon ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya lubos akalain na sa likod ng ngiti ni Hope ay may mabigat na problema pala itong dinadala. Huwag ka nang umalis. Malulungkot ako kapag nawala ka. Bulong ng negosyante na siyang ikinagulat ng yaya. Ang ibig kong sabihin, hindi ko alam kung papaano aalagaan si Zoe. Baka hanap-hanapin ka niya. Tsaka ako rin, hahanap-hanapin ko ang luto mo sa umaga. Nakangiting wika ni Stephen. Noon niya lamang napagtanto na hindi na siya sanay umuwi ng bahay nang hindi nakikita si Hope o naaamoy ang masarap na luto nito sa umaga. Kaya siguro lagi niyang pinipilit na umuwi ng maaga ay para makita hindi lamang si Zoe, kung hindi pati na rin ang yaya nito. Noon niya lamang naramdaman ang ganoon, para bang gusto niya itong makasama palagi. Muntik nang halikan ni Stephen si Hope nang biglang tumunog ang doorbell. Dahilan para dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Buti na lang, tumunog ang doorbell. Kung di ay baka nakagawa ko ng pagkakamali na pagsisisihan ko. Bulong ni Stephen sa sarili. Dahil araw ng linggo noon ay may halong pagtataka ang negosyante kung sino ang nag-doorbell dahil wala naman siyang inaasahan na bisita. Pagbukas ng gate ay nagulat siya nang makita ang isang lalaki. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Ikaw ba si Stephen Sebastian? Nakangiting tanong ng lalaki. Kung ikaw si Stephen ay nasisiguro kong narito sa bahay mo ang aking anak. Matagal kong hinanap ang anak namin ni Megan at nalaman ko sa ospital na ikaw ang kumukup sa kanya.
Ako nga pala si Harvey at paumanhin kung ngayon lang ako nagpakilala. Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ni Megan. Umiiling-iling na wika nito. Sa halip na makisimpatya ay inis ang naramdaman ni Stephen sa lalaki dahil halata namang walang sinseridad ang sinasabi nito. Gayunpaman, pinapasok niya si Harvey sa loob ng bahay. Gusto mo bang maging single dad? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Stephen pero sa halip na sumagot ay nagkomento lamang ito sa disenyo ng bahay. Gusto ng kalad ka rin o ipagtabuyan ni Stephen si Harvey. Pero alam niyang kapag ginawa niya iyon ay baka lalo lamang nitong kunin ang bata. Tiyuhin lang siya ni Zoe at siguradong si Harvey, ang tatay ni Zoe, ang papanigan ng batas. Habang naglalakad sa loob ng bahay ay muli niya itong tinanong. Matagal mo rin bago nahanap si Zoe. Bakit hindi mo muna ako tinawagan bago ka pumunta rito sa bahay ko? Stephen, mas gusto kong ayusin ang problema ng harapan. Isa kang negosyante, kaya maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Aruganteng wika nito. Harvey, pwede bang diretsuhin mo ako kung ano ang pakay mo rito? Stephen, alam kong marami kang pera at sa ngayon ay kailangan ko ng sponsor. Isa akong car racer at ikaw ang napipisil kong mag-sponsor sa aking talent. May mga sponsor naman ako noon kaso nagkaproblema kami ng kaunti dahil sa maliit na issue. Tsaka gusto kong ipaalam sa'yo na maayos ang relasyon namin ni Megan at sa totoo lang, balak nga naming magpakasal pagkatapos ng kompetisyon. Pero isang araw, nalaman ko na lamang na namatay siya sa aksidente. Naalala ko, sinabi niya na pakikiusapan ka daw niyang sponsoran ako. Stephen, huwag kang mag-alala. Hindi ko naman kukunin ng bata. Basta bigyan mo ako ng pera ay mananahimik ako. Pero kung tatanggi ka ay wala akong magagawa, kundi bawiin ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging buhay namin sa probinsya pero bahala na. Nakangising wika ni Harvey habang nakatayo sa sala. Pakiramdam ni Stephen ay kumukulo ang kanyang dugo sa sobrang galit. Hinawakan niya sa kuwelyo si Harvey. Gusto niya na itong sapakin nang bigla siyang mapalingon sa hagdan. Nabitiwan ni Hope ang baso kaya nagpagulong-gulong ito bago mabasag. Kung nagulat si Stephen ay mas nagulat si Harvey nang makita si Hope. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Namumutlang tanong ng yaya. Kilala niyo ang isa't isa? Stephen, mauna na ako. Heto ang calling card ko kapag ipapadala mo ng pera. Hope, ikukumusta na lang kita sa nanay at kapatid mo kapag napadaan ako sa ospital. Nakangising wika ni Harvey bago dire-diretsyong lumabas ng bahay. Napaupo na lamang si Hope na parabang naubusan siya ng lakas. Agad siyang inalalayan ni Stephen upang iupo sa sala. Ikinuha niya rin ito ng tubig at hinintay na kumalma. Stephen, masama siyang tao. Huwag kang maniwala sa kanya. Bumaba lang ako para kumuha ng tubig dahil tulog naman si Zoe. Kung alam ko lang sanang nandito ang lalaking yon, sana hindi ako lumabas ng kwarto. Hope, nakita kong namumutla ka kanina at takot na takot. Kung okay lang sa'yo, pwede bang sabihin mo sa akin ang lahat? Ang totoo niyan, matagal ko nang nakilala si Harvey. Birthday ko noon at nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na maligo sa tabing dagat. Doon ko rin nakilala si Harvey kasama ang mga kabarkada niya. Nang sumapit ang gabi ay uuwi na sana kami, pero nagkayayaan silang mag-inuman. Noong una ay tumanggi ako dahil hindi naman talaga ako umiinom ng alak. Kaso nakiusap ang mga kaibigan ko na 3 shot lang daw, total, birthday ko naman. Sa pagkakatanda ko ay hindi naman ako nalasing, pero bigla na lang akong nahilo matapos uminom ng juice na iniabot sa akin ni Harvey. Umaga na nung magising ako at wala talaga akong matandaan. Pero ang mas nakakagulat ay wala na akong suot at katabi ko na si Harvey. Pero ang mas nakakagulat ay wala na akong suot at katabi ko na si Harvey sa kama, sa kanyang apartment. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Pero ayon sa kanya kasalanan ko daw at ginusto ko rin naman.
Inabot niya sa akin ang pera. Pamasahe ko daw pa uwi. Sa ibaba ng kama ay naroon ang mga damit ko. Tinakot niya rin ako at sinabi niyang kapag nagkwento ako kahit kanino tungkol sa ginawa niya ay malalaman ng lahat ang nangyari sa amin. Kinuhaan niya raw ako ng video at ilalagay niya yun sa website. Isisend niya rin sa pamilya at mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nung mga panahong yon. Sabi ng mga kaibigan ko, kalimutan ko na raw ang nangyari. Mag-move on daw ako. Ngunit gabi-gabi ay para akong binabangungot. Pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko. Nag-report ako sa mga pulis pero sabi nila ay masyado na raw matagal para magreklamo pa ako. Sa halip na tulungan ako ay nabaliktad pa ang sitwasyon. Ang lumalabas ay gumagawa ako ng kwento. Crush ko daw si Harvey at gusto ko lang siyang siraan. Matapos noon, gusto ko na lang magpakalayo-layo. Pero hindi ko alam kung paano. Kaya nung nag-offer ka na magtrabaho ako rito sa syudad, parang nakahinga ako ng maluwag. Pero ngayong nakita ko siya ay parang bumalik na naman ang lahat ng kahayupan na ginawa niya. Umiiyak na wika ni Hope habang kuyom ang mga palad. Nang mga sandaling iyon ay naisip ni Stephen na posibleng kaya itinago ni Megan ang pagbubuntis nito ay dahil sinapit niya rin ang tulad ng nangyari kay Hope. Nang araw ding iyon ay tinawagan ni Stephen ang kanyang abogado at kilalang investigador upang malaman ang lahat ng baho ni Harvey. Wala pang isang linggo, may ilang babae na ang nakausap ng investigador at ayon sa mga ito, handa silang tumestigo laban kay Harvey. Nag-file sila ng kaso sa istasyon ng mga pulis kasama si Hope at dahil roon, kinumpiska ng mga pulis ang cellphone, laptop at computer ni Harvey na sinasabing ginamit nito sa pangbablackmail sa mga babaeng biktima. Doon ay nakita ang mga video na magpapatunay sa ginawa niyang kasalanan. At isa sa mga videong naroon ay si Megan. Siguro nga ay nagpakamatay talaga ito dahil sa sinapit sa mga kamay ni Harvey. Mahigit 1 buwan rin ang proseso bago ito tuluyang nakulong. Stephen, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Ngayon ay malaya na ako. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Nakangiting wika ni Hope bago niyakap ni Stephen sa sobrang tuwa. Nang mga sandaling iyon ay tuluyan ang napagtanto ni Stephen na mahal niya na talaga si Hope at ayaw niyang mawala ito sa piling niya. Ngunit, papaano naman si Lizelle? Papaano niya aaminin rito ang lahat? Gusto niyang makausap ito ng masinsinan kahit papaano ay may pinagsamahan sila at isa pa ay napangakuan niya ito ng kasal. Gusto ni Stephen na maghiwalay sila ni Lizelle ng maayos at pagkatapos noon, sa kanya ipagtatapat kay Hope ang nararamdaman niya para dito. Nang sumunod na araw ay pinuntahan niya si Lizelle sa condo unit nito. Nagdala siya ng paborito nitong cake at kape. Iniisip niyang natutulog pa ito at baka maistorbo kung magdo-doorbell siya. Kaya naman, pinindot niya na lamang ang password. Subalit, nasa sala pa lamang ay nakita niya na ang sapatos at damit ng lalaki. Nakakalat iyon sa sahig at sa upuan. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto. At mula roon, nakita niya si Lizelle, natutulog habang katabi ang isang lalaki. At sa pagkakatanda niya, ay iyon ang manager sa modeling agency. Sa halip na mag-iskandalo ay iniwan na lamang ni Stephen ang dalang pagkain at kape sa ibabaw ng mesa kasama ang isang sulat. Hindi na sila muling nagkita pa ni Lizelle. 1 beses lang itong pumunta sa bahay ni Stephen upang kunin ang mga gamit. Pero si Zoe at Hope lamang ang kanyang naabutan. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Naikasal na si Hope at Stephen at sa katunayan ay buntis na ito. Lalaki ang kanilang magiging anak. Dumadalaw pa rin si Hope sa kanyang kapatid na nasa ospital. Si Stephen ang nagbabayad sa gamot at rehabilitation nito. Nagtayo rin sila ng foundation para sa mga batang may karamdaman. Hope, alam mo,
Nung unang beses pa lang kitang nakita ay alam kong ikaw ang anghel na ipinadala sa amin ni Megan. Napakasaya ko dahil ikaw ang napangasawa ko at magiging nanay ng ating mga anak. Sa dami ng ating pinagdaanan sa buhay, deserve natin maging masaya ng magkasama. Nakangiting wika ni Stephen habang hawak ang kamay ng kanyang misis. Magkasama nilang pinagmamasdan si Zoe na noon ay naglalaro sa tabing dagat. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.